Senatorial candidates from Partido Federal ng Pilipinas campaigned in Bataan today, seeking voter support ahead of the 2025 midterm elections. Meanwhile, candidates from Alianza para sa Bagong Pilipinas praised the Philippines' removal from the Financial Action Task Force Gray List, calling it a positive development for the country's financial standing. Our PTV's Daniel Manalastas tells us more. Partido Federal ng Pilipinas senatorial bets ex-Senator Manny Pacquiao, Senate Majority Leader Francis Tolentino, and former DILG Secretary Ben-Hur Abalos courted voters in Bataan today as the local officers of the province threw their support for the senatoriables. Some PFP bets couldn't help themselves from turning emotional during their speeches. Yan po ang iniwasan ko sa buhay ko na yung sabihin sa atin ng maranay natin, mga anak, pasensya na kayo. Yung time na yan, pag may makikita akong mga mahirap na tao sa buong Pilipinas, sa ating bansa, nasasaktan ako, kaya ko pang tumulong sa kanila, tulungan ko yung mga naghihirap na tao. Ang pinakahuli, ang may warrant of arrest, si Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw niyang sumuko. Hinanap namin siya, makita niyo sa video, 2,000 pulis ang napunta sa Davao City at nahuli namin si Pastor Apollo Kibuloy. Bago po mag-adjourn ang Senado, naipasakop po namin yung Senate Bill 1699. Inaasahan ko pong pirmahan ito ni Presidente Marcos hanggang siguro second week of March. Pag napirmahan po ito, substantial discount po sa mga bata. Pacquiao even went to the market to try to greet and meet the vendors and consumers. Ang priority ko po, marami po ang priority. Una, yung pabahay nga po natin, pundo para sa mga sa libreng pabahay, sa mga mahihirap. Pangalawa po, yung pundo para sa pagbibigay ng sustainable livelihood para sa mga mahihirap. At ang gusto ko niyan, hindi ang national mag-implement, ang local i-download sa lokal. Kasi ang lokal nakakaalam kung sinong mga mahirap eh. Hindi naman ang national nakakaalam kundi ang lokal eh. Kaya lang i-download sa kanila. Well, some candidates from the Alianza para sa Bagong Pilipinas hailed the news of the Philippines being removed from the gray list of the Financial Action Task Force. Former Senator Panfilo Lacson said it is indeed a welcome development. Meanwhile, Representative Camille Villar called for a more active campaign to address the issue on teenage pregnancy in the country. For now, admin candidates continue to share their plans and platforms. Nagkaroon ng agreement na lahat, bawasan natin, alisin natin, gawin natin 21 para makapagkampanya kung saan man nabalwarte. Tapos yung mga gusto pumunta sa mga OFW, may panahon na pumunta. From PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.